ay magsisi sa aming mga nagawang kasalanan, pagbaba sa iyong harapan, sa mga karumihan na aming ginawa. Nasabi po ng aming mga labi, ng aming kaisipan, humingi po kami, Panginoon, ng paglilinis. Sabi niyo nga po, Panginoon, sa inyong mga salita, kung kami, Panginoon, ay lalapit, dudulog sa iyo, pag nagsisi sa aming mga nagawang kasalanan, lilinisin niyo po kami, O Diyos. Kaya ng Panginoon, linisin niyo po kami magmula ng talampakan. Kung kami, Panginoon, ay karapat-dapat sa aming gawain. Karapat-dapat, Panginoon, sa iyong harapan. Maraming salamat, O Diyos, sa patuloy na kapatuwaran na lagi niyo po pinagkakaloob sa amin. Sandigo man po kami nagkasala, Lord. Salamat sa mabiyayang kapatuwaran na lagi niyo po pinagkakaloob. Maraming salamat, O Diyos. Patuloy na sa gabi po ito. Sama-sama po kami mananalangin. Lord, patuloy na ang aming mga hibig, ang aming panalangin, O Diyos, kung nga po kami na makarating sa iyong panay. Maging sa salita mo, na patuloy po namin naririnig. Hayaan niyo po maging pagpapala po ito sa aming buhay pananampalataya. Buksan po ang aming mga puso sa kaisipan. Hayaan niyo pong dumaloy ang inyong Santong Espiritu sa aming buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa kapatid na magbibigay ng kapahayagan mo. Patuloy nga po, Panginoon, nabigyan niyo po siya ng kalulungan at hayaan niyo pong siya, Panginoon, ay niyo pong bigyan ng kalakasan spiritual. Patuloy na ang kalaliman ng mga salita ay kanya pong maranasan. Maraming salamat po, O Diyos. Maraming salamat sa pagkasulos at sa pagkasulong na lugar na ito. Ang Santong Espiritu niyo po ang mangusap sa bawat kaluluwa na narito. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, maluwalhati ka. Ito po ang aming samdalangin sa matamis ng pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Liga po palakpakan natin sa Lord. Yan. Naniniwala po ba kayo na walang taong hindi nakakaranas ng mga pagsubok? Amen. So lahat ng tao is nakakaranas po ng pagsubok. Kahit Kristiyano ka man, or ibang religion mo, lahat po tayo is nakakaranas po ng pagsubok. Wala pong exempted dito. Amen po ba doon? But the question is, kapag nakakaranas ka ng pagsubok, kanino ka ba lumalapit? Sa kaibigan? Sa kapatiran? Kanino ka mas nauunang tumawa? Bilang Kristiyano po, ang tugon po natin ay dapat sa Panginoon. Amen po ba? At nagamit ang Panginoon ng tao para sagutin kanya sa panalangin mo. Amen po ba doon? Yung Old Testament po, marami po story of deliverance. Especially yung the book of Exodus, kung paano yung Israelites, kung paano kinuha ng Panginoon out of slavery, kung paano niya din sa lupa ang ipinangako niya sa kanila. Sobrang dami pong story of deliverance sa Old Testament. Amen po ba? Yan. Ganun po kabuti ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. The God who is with you right now is the same God who delivered in every one of those circumstances. Amen po ba? And He can deliver you. Meaning kapatid, kaya-kaya na rin iligtas ang Panginoon sa mga pagsubok na. At kaya-kaya na tulungan ng Panginoon. Amen po ba? Yan. Question po kanina, kanina unang lumalapit or kanina ka unang tumatawag. Sabi po sa awit 107 verse 13-14, sabi ko, sa gitna ng hirap, kay Yahweh sila ay tumawa. Amen po ba? Tayo din po, kaya tayo natawag. Amen? At dininig naman niya ang kahilingan na sila ay iligtas. Wow! Ganun po si Lord Galuti. Na kapag tumawag tayo sa Kanya, tutugon ang ating Panginoon. Amen po ba? Sa dakong dilim, sila ay hinangok sa gitna ng lungkot at ang talikala sa kamay at paa ay kanyang nilingkod. Wow! Tunay na nakakamangha yung pag-iis po ng ating Panginoon Jesus.
Amen po ba? Hindi na lang, sabi ko, Lord, tulungan mo ako sa araw na ito, napagiging po ako ay sabi ko, Lord, pupunta po ako pala, pupunta po ako sa sandalan. Lord, bigyan mo ako ng ngayong araw. Tumigil ako sa Panginoon. And hindi ko po alam kung kanino ako nadalhin, hindi ko po alam kung sino yung tama ako sa Panginoon. Talagang nakakapamahal si Lord. Hindi po niya ako sasakuin na wala na akong balang puntahan. Tapos pagpunta ko doon, nabuti dumating ka. Kasi tinatagal na kita gusto sa bawala. Bigyan mo ako ng proposal ngayon. Sabi ko, grabe talaga si Lord pag-uwilos ko sa buhay natin. Ngayon po ba, talagang out of nowhere, tutugon at tutugon po siya. Pwede mo palakpakan natin si Lord? Nalalaman si Lord sa buhay po ninyo. Tutugon at tutugon ang ating Panginoon. Basta po sa nililiwan at nananalig sa kanyang kabuhian. Kaya babaglaan sa presensya, babaglaan sa salita ng Diyos. Amen? Hallelujah! Sarap papalit sa'yo, ikaw mo ang pagpapapagano. Bukos na bukos, minsan ang kaaway, pinagtatagay ang pagdami, at sa aking pagpupuri, ako'y lubos na sa presensya mo, Baba, sa iyong salita, Baba, ang sikreto ko, bakit ako masaya, Baba, sa presensya ko, Baba, sa iyong salita, tulad ng isang asal, walang ibahan sa'yo. Sarap papalit sa'yo, ikaw ang napapapala. Lubos na lubos, minsan ang kaaway, pilihan at ang dami, at sa aking pagpupuri, ako'y lubos na church. Sa presensya ko, Baba, sa iyong salita, Baba, ang sikreto ko, kung bakit ako masaya, Baba, sa presensya ko, Baba, sa iyong salita, tulad ng isang isa, laging mahal sa'yo. Aking karoon ay Baba, sa presensya mo, Baba, sa iyong salita, Baba, ang sikreto ko, kung bakit ako masaya, Baba, sa presensya ko, Baba, sa iyong salita, tulad ng isang isa, laging mahal sa'yo. Sarap papalit sa'yo, ikaw mo ang pagpapapala. Lubos na lubos, minsan ang ikaw, tayo mapadaling, pinagtatagay pagdami, at sa aking pagkakas church nito, ako'y lubos na nagtagumpay. Kinakalang ipapakis sa presensya ko, Baba, sa iyong salita, Baba, ang sikreto ko, kung bakit ikaw ay masaya, Baba, sa presensya ko, Baba, sa iyong salita, tulad ng isang isa.
pinadunay ang damdamin at sa ating pag-church mo, ako'y lubos na yes! Tagumpay ang kailangan, ang kailangan ay babad sa pasensya ko, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko, kung bakit ako masaya, babad sa pasensya ko, babad sa iyong salita, ang tulad ng isang isa na laging buhaw sa'yo. For the last time, kakilala, aking nangangay babad sa pasensya ko, babad sa iyong salita, babad at sikreto ko, kung bakit ako masaya, babad sa pasensya ko, babad sa iyong salita, ang tulad ng isang isa na laging buhaw sa'yo, na laging buhaw sa'yo, na laging buhaw sa'yo. Ang kailangan ay babad. Hallelujah! Hallelujah. Piling nga po ang sarap sumbahan sa ating Panginoon Jesus. Sabi ko ako Lord, hindi ko alam kung kanina ako pupunta. Hindi ko alam kung sino tao yung ako sa akin. Huwagin din ng Panginoon. Sabi ko, babasa ko na ako or mag-devotion ko na ako ng iyong banal na salita bago ako mag-salita. God is so ginabayan niya ako sa akin. Kung paano niya ako ginabayan, alam ko kung hindi ko paggabayan niya sa mga mga. Hindi ko ba? Sabi nga, kailangan na ay para sa pasensya ng Panginoon sa kanyang salita. Tuloy nga sa ating pag-aawitan, sa ating pagsamba, meron tayong katagawa. Hindi ko ba?
yakapin mo kami ng iyong pagmamahal. Diyan ka namin, tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Salamat po. Isusukat, di nagkukulang, pag-ibig mo'y sapat sa'kin kailan pa man. Lumalapis ako, umaabang, kagandahang loob sa aming nagpiplas. Di akalain, tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Di akalain, tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak.
Hallelujah. 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 Puli yan sa kabila ng lahat, Panginoon. Sa kabila ng pagkukulang, sa kabila ng mga kasalanan na ginagawa namin at Panginoon, tinawag pamilya ng anak. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa pagdawal mo sa aming bilang ako, Diyos. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Pero, inalin mo ang buhay mo para sa amin. Tinigyan mo lahat ng pasakit. Lahat ng panalangin mo, Diyos. Uri ka sa buhay ko. Oh, nagkilang ka sa langit sa Alam sa pagkakaroon natin sa Paul's Heart, na may uwitin natin ito na natuloy yung pasasalamat, pagsamba sa Panginoon Diyos. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong iyong tinanggap mo kami iyong anak. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Hallelujah. Pwede mo palakpakan sa Diyos. Diyos na muna, makapag-arihan sa lahat na ituloy yung kawan at ipapasalamat sa Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan na wala kong tayo sa buhay namin, Panginoon Diyos. Salamat din po, Lord, sa mga pagpapalang pinagkatiwala po ninyo sa aming Panginoon. Bilangan po namin ang lahat na maging mabuting katiwala kami sa mga bagay na pinagkatiwala ninyo sa aming Panginoon Diyos. Likhaan mo kami ng puso, lagi nagpapasalamat sa iyong kabutihan, kinikilala ang pagkilos sa buhay ko ng aming Panginoon. Sa ganito, Panginoon, dinulog ko namin sa inyo ang aming puso ng isipan, Panginoon. Pagkalinan ko ito, kakalooban mo ang siyang nangyari sa buhay ko. Salamat, Lord, sa pagiging Diyos mo sa buhay namin, sa pagiging ako mo sa buhay ko ng aming Panginoon. Salamat sa patuloy na pagpapaalala sa amin na ikaw kasama namin lahat sa bawat araw ng Diyos. At walang bagay na mahirap sa iyo, sapagkat ang lahat ng bagay sa inyo ay posible at madali lang para sa iyo. Salamat po, Lord, at sa gabi ito dalangin ko namin, Panginoon, likha mo kami ng puso na lagi nagtitiwala at nananalangin po sa inyo sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, sa lahat ng aming ginagawa. We bless you at all times. We bless the name of Jesus in every way we can. Maraming salamat. We give you all the glory and all the praises in Jesus' mighty name we pray. Amen.
Sa mapagpalang gabi po mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. Amen. The Lord is faithful. Yan, siyang tunay po at totoo. Hallelujah. Anong date na po ngayon? 19. June 19. Happy anniversary. Mga pala kay natin Joe, kay Jonathan. So, tuloy nga po na ang ating team, and ngayong buwan, or last month, fixing our eyes on Jesus. And Hebrews 12:1-2. Ayan. Tuloy nga po na mabuti po ang Diyos at tapat sa mga buhay po natin. Hallelujah. Amen? Hindi ko nagkulang ang Panginoon. Amen? Sa mga pag-aaral, sa ating pamilya, sa mga trabaho, sa mga desisyon na ginagawa natin, ang Panginoon Diyos po ay tapat at pinapatunayan niya ang kanyang katapatan sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. Tayo po yung muko at isa po tayo manalangin. Kaya yung pong initi po sa prayer. Hallelujah. Panginoon Jesus, salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, pag-iingat. Hindi naging hadlang yung bukso ng pag-ulan, Panginoon Diyos. Pinaka-apit ko ito upang ang mga anak ko ay mapahinto sa paglilingkod at pagpupuri at pagpunta sa iyong templo, Panginoon. Salamat po dahil tuloy nga po about sa iyong tumugon, sa iyong pagkatawag, Panginoon. Dalangin po sa iyo, pagpalain mo ang banal mo salita ng pag-aaralan. Gamitin niyo lang po ako, Panginoon, bilang isang instrumento po, Panginoon. Kami po matuto at lakaran namin ang iyong salita. Hallelujah. In Jesus' name, Amen. So, kaya po na buksan niyo po yung mga Biblia sa kalat po ng awit o Psalms 23. Salitan po tayo ng basa. Mauna po yung mga babae sapagkat ladies first. Hindi. Yan, mga babae po muna sa 1. Susundan ng mga kalalakihan at sa panguling po sa 6. Lahat po tayo sabay-sabay. Awit 23 verse 1-6. Una po muna yung mga kababaihan. Na takpan niyo na po ba? Di po, mga kababaihan po, verse 1. Verse 2, kalalakihan po. Ako'y pinahihilay sa mainam ng pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batasan. Kababaihan po. Amen. Verse 4, kalalakihan. Kahit na ang taong niyo'y tumakahak sa kanulan, kaya ako natapagod, pagkat ika'y kaagapay, pagkot mo at pumalo ang kabay ko at sandalang. Ang kabayan ko, mabay. At tayo po lahat, verse 6. Tunay na ang pag-ibig mo at ang mabutihan sa saak at alamin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalaki at mananahan. Hallelujah. Puri po ang pagkabasa ng banal na salita ng Panginoon. Yan, hallelujah. May nahihanda po kung nahihanda ang Panginoon Diyos na nais na ibigay sa atin. And as I pray po para po sa pagbabahagi, yun po yung sa Luke 9:26, kapag ako at ang aking salita ay kinahiyan naman, kakahiya ko rin siya. At ang anak ng tao, pagparito niya, pataglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ang badal ng mga anghel. Yun po yung siya sabi ng Luke 9:26. Pero po, yan, sa aking devotion po, and paulit ko sinasabi ng Panginoon, yan, ang kanyang pagiging makapangyarihan Diyos sa atin. Kaya pagiging constant provider ng Panginoon Diyos sa atin, ang pagiging sovereign niya sa lahat ng bagay sa ating buhay po. Hallelujah. So, nabasa niyo po ba, di ba po? Sa lahat ng mga verses po na from 1-6, di ba? Meron po yung parang mga favorite verse na masasabi. Di ba? Alin sa mga mula 1-6 na yan na mapipili niyo po patungkol sa awit ng pastol. Yan. Sapagkat alam niyo po ba na ang Panginoon Diyos po, siya po yung nag-guide sa bawat isa po sa atin bilang mga tupa. Yan. Tayo mga lingkod niya, inalito lang po tayo sa mga tupa.
Ano po yung unang katangian ng mga tupa? Bukod sa mga amo? O bukod sa mabalahin ko? Baba black sheep. Okay. Cool. Yan, yun po yun. So, yun po yung mga amo. Minsan, ang sabi po, ang tupa daw po yung medyo malabo po yung kanilang mga paningin. Di ba po? Nangangailangan sila ng gabay, kaya may nabasa po yung tungkol. Yan, ako po yung nakakita na rin po ng mga nagpapasok ng tupa. May kasama po mga camel po sa may open desert malapit sa tutuluyan namin. Yan. Talagang makakita niyo po talaga. Alam na alam nila ng mga tupa kung sino susundan nila. Di ba? So, familiar sila sa tinig ng kanilang yung shepherd nila o pastor. Familiar sila sa daan na kanilang tatahakin sapagkat may gumagabay po sa kanila. Yan. Tayo po, ganun din po tayo. Siya may ating pastor, hindi tayo magkukulang. Alalahanin niyo po yung sitwasyon ng inyong buhay kung saan kayo pinakaranas ng pinagkulang ng Panginoon. Maaaring sabihin natin, naranasan natin yun physically, mula, di ba, laman ng wallet, o laman ng palabigasan. Ano po ba tama po lagay ng bigas, palabigasan. Yan, di ba? Nakakalungkot ko bilang mga sa pamilya, di ba, walang pagkain, yan, paggasos, yan. Pero higit sa lahat ng bagay, sabi po sa banal na salita, ang Panginoon Diyos na kumikilos sa sino man at sa lahat ng mga nanampalataya po sa Kanya. Hallelujah, di ba po? Kaya po yung sinabi, importante tatandaan natin, siya yung ating pastor, hindi tayo magkukulang. Yan, great amen po doon. Yan, amen tayo. Yan. At tinakakaya po sa tahimik na batisan. Yan. Kasi bakit tayo tinakakaya sa tahimik na batisan? Bakit nabanggit yung tahimik na batisan po? Yan. Kasi po doon po dumadalo yung malinis na tubig, na maaaring yun yung mga tupa. Yan, pasin niyo po ilog kung malakas po yung agos, di ba? Mahirap po uminom yung mga tupa, maaaring sa itangayin. O maaaring mainom nila matubig tubig. Pero kung tahimik na batisan, yung sumisibol ng tubig po doon, maiinom po nila, malinis. Very important verses po yung ating mga nabasa. Verses 1 to 6. Bawat talata ay tunay na naranasan sa piling ng Diyos na tayo bilang mga tupa ay nangangailangan lagi ng gabay at pagtubay ng isang pastor. Kasi ayaw niya tayo na mapahamak at mawala sa piling niya. Yan, amen. Diba? Yan, natatakot tayo na nakakita tayo sa tamang landasin. Kanina lamang po, di paalis na lang kami, bilang bumugso. Ewan ko lang po gano'n makakasulat dito sa Limay. Sa Limay. Sa kababae. Dito po sa may lugar Marmilus, sa Pabuta Parcel. Ito po talaga lakas mo na ulit sa Malikundina. Kaya talagang napilita ka ng patila ng konti. Kaya natuloy ako na pagdabas pa lang ng bahay, lagay na umakakit yung malakas sa tubig sa labas. Pero, thank God, dahil ginabayan na tayo. Ano po? Yan, mabuti po ang Panginoon. Verse 3, binibigyan niya ako ng bagong kalakasan. Amen? Normal na mamina tayo, dahil nakadesign yung katawan natin talaga na hindi tayo, yung talagang mamihina ka. Bakit? Kasi kailangan mo ng Panginoon Diyos na susupply ng iyong kalakasan. Amen? Kasi kung perfect body ka na, baka hindi ka na namin nakikita rito. Amen? Diba? Kasi glorified body lang po yung hindi nagkakasakit, hindi nanghihina. Diba po? Pero po, makikita po natin sa verses sinabi, binibigyan niya ako ng bagong kalakasan at sa ayon sa pangako ng kanyang binitawan, sa matuwid na landasin ko na ako inahakay. Amen. Napakabuting pastol po ng Panginoon. Yan. Keyword po, mabuting pastol. Kasi may mga ibang pastol din na, di ba? Kung pasaway na yung tupa, di ba? Hinahampas. Makulit ka tupa ka. Hindi po. Yan. Dapat sa mga tupa, makuha tayo sa unang pasok na ng pastol. Ng pastol po. Yan ang shepherd natin. Yan, makinig na tayo. Yan. Ano po yung sinasabi ng Psalms 23 po sa atin? Ang Panginoon Diyos po kumikilos sa ating lahat. Yan. Siya po'y nakatingin, nakatuhay sa bawat isa po sa atin. Yan. So, hindi natin po sabihin na kabataan pa lang po ako ngayon, Panginoon, nag-aaral po. Yan. Ako po'y tumutulong po sa aking mga magulang.
wala po akong time para maglingkod po sa'yo. Yan. Maging part ng isang ministry. Yan. Pero po, once na tayo napagamit sa Panginoon Diyos, umayon tayo sa landasan po ng Panginoon na binibigay niya sa atin, inadirect na po tayo patungo po sa Kanya. Amen? Ang pagpapalat biyaya po ng Panginoon ay laging sapat para sa atin. Amen? Nasa bagong kanya po, sinasabi din ang bawat tupay nakikinig sa kanyang tinig. Yan. Di ba po? Yan. Bakit nakikinig sa kanyang tinig? Kasi nga po, sabi nga ito sa John po yun na ang tupang nasa Panginoon ay nakikinig sa kanyang tinig. Nalaman nila yung tinig nila. Di ba? Ng Panginoon Diyos. At kung meron ng isa na tupa na naniligaw, ang Panginoon Diyos ang nag-iwan na yung sa same lugar na hindi na, di ba? Para hanapin yung isang tupang naniligaw. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Amen. Kaya nakakalungkot pagka yung ibang mga tupa naligaw na nga. Di ba? Dapat pag naligaw ka, Pagka wala ka ng wala na, hindi ka na makikita ng pastor mo. Di ba? Yan. Ano pong ibig sabihin? Make sound, mag-pray, di ba? Dumalangin tayo sa Panginoon, nagsimula tayo lahat. Bago tayo nakakilala sa Panginoon Diyos, nakatanggap tayo, may nanalangin sa atin, di ba? Panalangin ng pagtanggap. Kagaya po tayo ng tupa. Dati gano'n lang tayo. Di ba po? Pero pag ikaw yung tupa na natahimik ka na pagka nasa problema ka na pagsubok, mahirapan yung pastor mo na makita ka mahanap. Yan. Though all-knowing yung Panginoon pero sinasabi ko sa kanyang salita na lahat ng lumalapit sa Kanya, ipapakita niya ang kanyang sarili, di ba? Paparanas niya ang kanyang pagkilos po sa lahat ng lumalapit at tumatawag po sa Kanya. Amen? Nakila po ang ating Panginoon. Sa susunod po na verse, kahit ng daan iyo'y tumatawag sa kanila, hindi ako matatakot pagkat ikaw ang kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Yan, amen. Yan, sa mga bata, yan. Sino nakakita ng tungkod o pamalo? Yan, o napalo. Yan, di ba? Gano'n pa ka, may tungkod ba na maliit? Yan. Kahit ako'y maliit, ang tungkod na gagawin mo siguro ang ganda dito para maging support ko, di ba? Yan. Bakit may tungkod? Yan. Pero yung nakita ko tungkod ginagamit ng pastor, hindi yung parang nakikita natin sa mga normal na may pang kawit. Kasi sabi, may nabasa naman, bakit nga pala may kawit na gano'n yung pala? Talagang panghila niya yun. Either sa leg o sa katawan o sa paa ng mga alaga nila. Kaya may makita kayong mga pictures nung Psalms 23, awak-awak ng pastor may pa-verb. Yan. Para po yung panghila. Yan. Tara dito. Yan. Verse 5, sa harapan ng likod mo, ikaw ay minandang bulang. Ito yung ginagawa nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, ang ulo ko'y langisan, at pati ang mga sarpo ay iyong pinapaapaw. Yan, ito yung napakabuti po ng Panginoon. Bakit? Yan, pinapahiya niya yung gawa ng kaaway sa buhay po natin. Yan. Once na sinurrender natin sa Panginoon Diyos yung mga pagsubok na pinagdadaanan po natin, anong nangyayari po? Nawawala na po ng kaaway. Yan. Isang bagay dito, binigay sa atin ng Panginoon Diyos sa New Testament. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan na apakay mo yung gawa ng kalaban. Yan. Di ba po? Walang kapangyarihan ng kalaban. Ang kapangyarihan ng Satanas sa buhay po natin. Yan. Kahit yung mga alagad, di ba? Nung sinabi na nalugod sila, Panginoon, nakapagpalayas po ng mga demonyo sa pangalan mo. Yan. Di ba? Nakakatuwang bagay po yun magawa ang malingkod ng Panginoon sapagkat nananalig sa Panginoon. Pero po, sumunod na verses doon, nagulat sila, sabi, walang halaga yung kahit na makapagpalayas kayo ng demonyo, di ba? Tanging manalig kayo, di ba? Pananalig sa Panginoon Diyos ang kailangan. Di ba po? Yan. At magtapat, nagtatapat hanggang huli ang siya maliligtas. Verse 5. Verse 6, tunay ng pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo na lagi at mananahan. Yan. Amen. In Jesus' name. Yan. Marami kasi nagpipray ng mga magsasaka. Diba? Mainit. Diba? Siguro reklamo rin kanina, mainit. Pagkasaan. Hindi na yan. Binigyan tayo ng lamig. Yan.
Ano po yung sinasabi rito? Yung templo. Yung templo ng mga tupa, o tayo, kung saan tayo nagagather. Yan, kung saan tayo people, yan, ito, church building. Yan, katawag church o simbahan. Yan. Ito yung lugar na kung saan tayo, sama-sama tayo lahat ang tataas ng pangalan ng Panginoon. Pero higit sa lahat, ang kailangan ng bawat tupa, kumusta yung bawat tupa pagka after the Sunday, Sunday afternoon, after the church service, paglabas natin dyan sa gate, kumusta naman tayo? Pag Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, di ba? Friday, Saturday. Kumusta po tayo pag wala sa gawain? Kaya kumusta ako? Kung wala ako sa paningin ng mga leader. Di ba? Di ba po? Kailangan tayo lagi lumaki sa templo o sa presensya ng Panginoon. Yan. Verse 1 at verse 6 pagka-connectado po yun. Di ba? Hindi ka magkukulang pagka ikaw po lagi nananalagi o lumalagi sa presensya po ng Panginoon. Yan. Keyword, lumalagi sa presensya ng Panginoon. Hindi ka magkukulang. Hindi tayo magkukulang. Amen? Yan. Kung kayo po'y patuloy po ng mas kurang devotion, di ba? Kaya talaga pong natutunan natin lagi yung inaaral natin lagi sa salita ng Panginoon Diyos, hindi lang natin binabasa. Yan. Yung message ng tanggap mo, kung may promises kang nakita doon, may command ba yung Panginoon Diyos? Sinasabi, may warning ba na sinasabi ang Panginoon? Yan. Ano ang application ng message o the word of God na nabasa mo? Yan. Huwag natin kalimutan lagi po, ang tupo po pinapakain ng pastor bilang po na part ng pag-aalaga po ng pastor, pinapakain po niya ng mga damo. Yan. Yan parang dito, green. Yan. Dito po sa Pilipinas, nakain yung damo. Sabi na, isuga mo lang sa bukirin o sa dawagan, nakain yan, mabubuhay mo ang mga tupa. Pero sa lugar po ng Middle East, di ba? Makikita niyo po doon yung mga damong ganyan, nakaroon po yung bilog. Inaangkat po sa ibang bansa. Dinadala doon, yung madayami. Ngayon, nag-develop sila ng mga artificial na mga damo para tumubo sa desierto, para mapakain. Yan. Tayo nawa, kumusta yung kinakain natin? Yan. Huwag natin hayaan po na bawat pagising natin ay hindi po tayo nakakain sa salita ng Panginoon. Yan. Inalagaan tayo ng pastol ng Panginoon na patay natutulog. Yung pagising natin. Yan, di ba? Gising na. Ito ng pagkain mo. Yan. Salita po ng Panginoon Diyos sa pagkain natin. Amen? Yan. Kunin nga po talaga sinabi ko rin sa sarili na maitaas po yung pangalan ng Panginoon Diyos sa buhay ko po. Na talagang saan man ako dali ng Panginoon Diyos sa kanyang salita lagi, bibigbitin natin. Yan. Talagang babasahin natin at pag-aaralan, ba? Talagang kailangan po natin kasi matutulad tayo sa iba pagka hindi tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon Diyos. Pag ibang salita ang binabasa natin, pag ibang pagkain ang kinakain natin, bukod dun sa pagkain na binibigay sa atin ng Panginoon Diyos, manglulubay-bay po tayo. Amen? Kaya nga po, bilang mga kapwa-tupa, bilang mga lingkod po ng Panginoon, kung may mga kapwa rin tayo, di ba? Kaya sikapin natin na nanaliligaw, hindi naman kami. Baka kailangan nila ng kurot para mapami. Kurutin na kurutin. Yan. Di ba po? Para po yung ating fellowship natin, yan. Yung fellowship. Kaya tayo magsasama-sama natin ay magiging masaya. Yan. Di ba po? Harmonious relationship, masaya sa piling ng Panginoon. Amen? Masaya tayo kahit may pagsubok at may problema, di ba? Magalak o masaya pa rin sa piling ng Panginoon. Amen? Yun po yung naisabihin sa atin ng Panginoon. Yan. Kasi fixing our eyes on Jesus, dapat magtitiwala tayo lagi sa Panginoon. Yan. Hindi lang sa salitang magtitiwala. Madali sabihin mo na nagtitiwala po ako Panginoon Diyos sa iyo. Kahit pumili tayo, pero nagtitiwala po ako Panginoon Diyos sa iyo. Yan. Ito po, may narinig yung kwento nun, sabi, may sa pananampalataya, sa magician o sa acrobat. Sinong naniniwala na makatang kami yung lupin na ito papunta roon? Diba? Taasan daw yung lahat ng mga kamay.
yung manunod. Pero nung sinabi nung akrobato, nung magician, kailangan ko ng isang sasakay sa akin kasama ko sa bisikleta na ito, tatawid tayo doon. Wala nang isang tumaas ng kamay. Di ba po? So, sa atin bilang mga lingkod ng Panginoon Diyos, bilang mga nakakabasa ng kanyang salita, manalig tayo ng manampalataya po. Yan. Mayroon din po sinasabi sa atin, ang kunin nga po na sa verse 6, tunay ng pag-ibig mo at ang iyong kabutihan at sa akin tataglayin na baka may nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi ng mananahan. Yan. Sigapin natin lagi na manahan po sa pasensya ng Panginoon. Hindi tayo magkukulangin ng Panginoon. Amen? Pagkaramdam lamang po natin na kukulang tayo sa Panginoon. Yan. Seconds ka o 5 minuto lang na pagkulangin ka ng hangin ng Panginoon Diyos. Sigurado ko siguro tayo. Di ba po? Yan. O, may mga pagkakataon ka siguro pagkaramdam mo lang yun. Yan. Di ba po? Pero never pinagkulang ng Panginoon Diyos sa kanyang biyaya at presensya. Di ba po? Sa kalakasan. Yan. Kaya nga po, lagi natin sabihin sa Panginoon Diyos, kailangan natin siya. Huwag tayo kayo magpapataas. Yan. Kailangan natin ng Panginoon Diyos yung isang bagay na tunay po at totoo. Pangalawa po, tapat ang Panginoon Diyos sa buhay po natin. Yan. Amen. Ano man pagsubok ng pagdaanan mo, siya yung Diyos, mananatiling Diyos. Amen. Manalig ka sa Kanya kung hindi. Diba? Siya yung mananatiling Diyos sa iyo. Mananatiling pastol sa iyo. Yan. Basta lagi kang makinig sa tinig ng Panginoon, sa kanyang mga payo, patnubay. Yan. Maitutuloy ng landas natin. Amen? So, manatili tayo sa pagkakalinga at alaga po ng Panginoon. At tunay nga po na mahalin natin lagi ang kanyang salita. Yan. Mamalagi po, i-maintain natin lagi yung devotional life natin na healthy. Yan. Hindi po steam. Hindi po uso yung pasaksihan sa devotion o sa spiritual life. Ito palusugan, di ba? Dapat malusog yung devotional life mo, spiritual life. Para sa gitna ng pagsubok o problema naman, tunay nga po na mayroon tayong panlaban sa gawa ng kalaban. So, glory to God po. Tayo po sa pong manalangin. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iba na salita. Salamat po sa awit, chapter 23. Ikaw po namin ng pastol na siyang pinagtitiwalaan po namin, Panginoon. Salamat po, dakilang ka. Pagpalain mo po, Panginoon Diyos, ang bawat sa amin. Manalig kami po ng palataya po kami, Panginoon Diyos, sa iyo. Salamat po. Kunin nga po na sa iyo po ang papurihan, Panginoon. Ikaw po ang siyang malugod at umaluwalhati po, Panginoon Diyos, sa iyong salita. In Jesus' name, Amen. Amen. Salamat po, Brother Jordan, sa pagpapagamit sa ating Panginoon Diyos sa salita ng ating Panginoon Diyos sa pagre-remind na kung saan mag-isang halimbawa po tayo ng isang lupa. Amen? Yan. Sabi nito, dako naman po tayo sa ating pananalangin. Basahin ko po ang Efeso 6:18. Ang lahat ng ito ay gawin ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo. Manalangin tayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa, patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Amen? Sabi, ang panalangin ay isang mahiwagang pamamaraan ng paglapit sa Diyos na hindi lubos na maunawaan ang lahat ng nilikha ng Diyos na agarang pagtugon sa lahat ng idinarasal o inilalapit sa Kanya. Lalo na kung ang puso't isip mo'y malinis at walang halong pagkukunwari. Sa pananalangin ay hindi pagandahan ang sinasalita, kundi bago ka palumapit ay alam na ng Diyos ang sasumbitin ng iyong puso. Sapagkat ang Diyos ay hindi tumitingin sa bawat buka ng iyong bibig, kundi sa nilalaman ng iyong puso. Kaya tayo po lahat ay lumapit sa ating Panginoon Diyos at alam po natin na malinis ang ating mga puso. Kanina pa lang, humingi na tayo ng pagpapatawad sa Kanya. Kaya tayong lahat, i-claim na natin lahat ng nagdudulog sa Kanya. Na may gagawin siya
kaparaanan sa lahat ng ating nilalapit sa Kanya. Kaya tayo po ay magbaytus sa pananalangin po. Hanapan tayo ng ating mga kapatid. Yan. Kanina po sa aming pong devotion sa ABN, sabi po doon, yung nahabang laban ang bansang Israel sa ibang sa kanilang mga kalaban. Itinataas po ni Moises ang kanyang mga kamay para pagtagumpayin ang Israel. Yan, naniniwala po ba tayo na hindi lang ang pagtaas ng kamay ay hindi lang pagpapasakot sa Panginoon Diyos, kundi ito ay isang matagumpay na ating dilulog sa ating Panginoon Diyos na may gagawin siya sa buhay ng bawat isa. Yan, tayo lahat ay itaas po natin ang ating mga kamay na naniniwala tayo na lahat ng ating dilulog sa gabi ito ay pinagtagumpay niya. Amen? Tayo po lahat, hallelujah, ang aming Diyos na dakila, nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa matagumpay na panalaginan na ginawa po namin ngayong gabi ito. Sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na makagagawa ng higit sa lahat, na maaari po namin na higit sa lahat na maaari po namin isipin at makita, Panginoon, sa aming mga buhay. Tunay nga po, Lord, na ngayon pa lang, nagtitiwala kami, Panginoon Diyos, na may ginagawa ka na sa lahat po ng aming pong inilapit sa iyo, Panginoon. At may katagumpayan na ito, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus. Kaya naman po, Lord, maraming salamat ngayon pa lang, Panginoon. Alam po namin na meron pa kami iuuwi ngayong gabi nito sa mga salita mo, sa bawat tugon sa aming mga idinulog sa iyo, Panginoon Diyos, at sa lahat ng mga kamay na makapagkakaloob ngayong gabi nito, ay patuloy niyo po itong ibalik ng siksik, liglig at umaapaw pa na pagpapala sa buhay ng bawat isa. Purihin ka, Panginoon, dakilain ka. Inaamit po namin ang katagumpayan sa natatanging pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Yan, bigyan niya po natin ng papulit palakpak. Patagumpayan ko ng pabili ko. Amen. So, para naman po sa ating mga announcements, yan, bali po, kakaroon po ng band practice ng ating instrumentalist sa worship dito. Sa araw po ng bukas, 6 p.m. po. And then, task nga po kamay lahat ng mga choir members. Ayan. Dahil na lang ngayon. So, once more, na may mas dumami pa tayo, magkakaroon po tayo ng choir practice, alas 7 po ng gabi. Yan, and pakinggan na rin po yung Minds Pride na isiset po ni Pastor Del para po maging familiar na po tayo pagdating po ng ating practice. Amen po ba? Yan, and sino po excited sa dapat po ng Friday? Amen, hallelujah. Pagdating po Lord po, magkakaroon po kayo ng revival night. Nandito po gaganapin yan sa ating bahay sa bahan. Alas 6 po ng hapon ang simula po ng ating gawain. So, pwede po tayo mag-invite ng ating kaibigan, katrabaho. Welcome na welcome po ang bawat isa. Yan. Sabi ko sa atin mo, attend ka. Mag-invite ka. So, para po sa lahat, marami pong churches na dadalo din po para sa gawain ito para po sa kapulit po ng ating Panginoon Diyos. And for other announcement po, pang-check na lang po or be updated na lang po sa ating mga group chat. Yan. Sige po, wala na po. Close up po tayo ni Pastor para ipag-pray po natin po. At mag-iwang ang pinag-aaral. At anniversary. Yan, sige po, tayo at pag-pray po natin si Josie para po sa kanila pong anniversary ay araw po nito at kahapon ba yung birthday ni Jonathan? Yan, sa darating din po
kolehiyo ni kapatid na Juanita. At Helen Pinosas. Yun po, tayo po lahat ay mananalangin kumbaga patuloy na tayo po ay magbigay ng mga pagpapala. Magdeklara po tayo ng mga pagpapala para po sa ating po mga kapatid na nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang po mga arawan. Salamat po Panginoon sa inyong patuloy na pagbibigay po sa mga kapatid po namin ng panibagong taon sa kanilang pong buhay. Salamat po Panginoon at patuloy na dalangin po namin na nawa marami pang mga taon na napagdanasin po Panginoon sa araw po ni Jonathan na hapon po Panginoon. Malakasan na yung physical na pangkatawan, pagkagawan po sa kanya, yung pag-iingat po Panginoon sa kanyang pagkatrabaho at nawa po Panginoon at magbiyay at pagpapalas. Patuloy nyo rin po paralas sa kanilang buhay sa kanilang wedding anniversary. Kapatid ni Joseph Jonathan po Panginoon na pinagdideklara ng maraming mga taon ng kanilang pagsasama at ikaw po ay sa patuloy na mag-iingat po Panginoon sa kanilang buhay at patuloy na iparalas ko po Panginoon yung mga biyaya at pagpapala na hindi pa sa kanila po mga inaasahan. Salamat po Panginoon sa buhay din po ng aming po kapatid na Magina, kay kapatid na Helen po Panginoon sa kanila po mga kasawan sa darating pong Friday. Salamat po Panginoon, ngayon pala ay nagpupuri, nagpapasalamat na po kami po Panginoon sa panibagong taon na idadagdag po sa kanilang pong buhay. Dalangin po namin po Panginoon, malakasan na kanilang po mga physical na pangatawan ay patuloy na i-restore niyo po sa kanilang po mga buhay at ikaw po siyang patuloy na magpala po Panginoon sa amin po mga kapatid po rito. Salamat po Panginoon at maging sa amin po patuloy na pag-aaral ng mga banal na salita. Salamat po Panginoon sa buhay ng aming po kapatid na Joven po Panginoon na nagbahagi ng inyong po mga banal na salita na patuloy na amin po namin po Panginoon yung inyong mga salita dito sa awit 23 po Panginoon. At ikaw pa siyang patuloy na pagpapalagin po sa buhay ng aming po kapatid na Joven kasama po ng kanyang buong pamilya. Salamat po Panginoon. Ngayon po Panginoon, patuloy Lord, ay lalapat din po namin sa inyo yung araw po ng bukas, yung aming po pag-ensayo ng praise and worship team, maging yung choir po Panginoon. Lord, dalangin po namin na patuloy nyo kaming samahan ang inyong Santong Espiritu, patuloy po iparanas sa bawat isa po sa amin habang kami po ay nag-ensayo po Panginoon ang mga away yung papuri, pagsamba na amin pong awitin sa araw po ng Friday. Ngayon sa araw po na ito ng Friday po Panginoon, Lord, dalangin po namin na yung mga kapatid po namin nagdadako na sa amin pong bahay-sambahan, na magagaling po sila ng balangan, ng kabukay po Panginoon, Lord, ingatan niyo po sila sa pagdako po nila at din po yung kanilang pong kasabigan upang kami po ay sama-sama na magpupuri kasama sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po Panginoon. Naging po namin yung tagumpay po Panginoon ng araw po na ito at lalo tingin po Panginoon yung kagandahan ng panahon ay patuloy po namin maranasan sa araw po ng Friday. Salamat po Panginoon at maging sa namin din po pagsamba po Panginoon, aming po pananalangin. Salamat po Panginoon sa mga katugunan ng aming po mga ginalangin po na ito. Maging personal na prayer request namin dito po Panginoon, maging yung aming mga prayer item na dinulog sa iyo. Lord, alam po namin na patuloy niyo po ito tutugunin po Panginoon sa iyong takdang panahon. Salamat po Panginoon. Maging sa amin po pasamantalang pag-iwahiwalay. Lord, dalangin po namin na yung magsama pag-iingat. Patuloy po namin maranasan sa kami po ay makarating sa aming po mga tahanan ng ligtas. At dadalhin din po namin yung aming po mga mahal sa buhay na natin din po yung galak sa kanila po mga puso. Salamat po Panginoon. Maging sa aming po mga pagsasalusaluan sa gabi po na ito, alinisin niyo po ito at magsilbing kalakasan po ito ng aming po mga physical na pangatawan. Magamit din po namin ito sa aming po mga ginagawang paglilingkod sa inyo. Salamat po Panginoon. Nawain naglayin ng bawat isa
ang mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po nating maranasan ngayon at magpakailanman. Amen.